Maging marinari ng puso sa pagsasabi siya ang nagpananari sa ating buhay. Pagkakas Diyos. Panginoon, sinasumpan namin, inubunin namin, ikaw na nagbibigay ng buhay at kalakasan. Ang kamanagdaman ng Ama, kasi Jesus ay iniligtas kami sa kasalanan. Gusto niya ng pagbaligid, walang hanggang Panginoon. Patuloy ko kami iniligtas kahit madalas ng mga sala. Pagkas ka sa lahat, sa iyo, walang mayaman ng pamilya. Ang iyong mata ay walang hindi. Nagbabat
ka ng justisya sa mga nabi at nilirahan. Kapagaling ng batis. Sa patuloy ang iyong awa at grasya at ang uliman ng pamilya. Kay buti mo kay buti. Susumang hindi ikaw sa aming mga kailangan sa lahat. Ang hindi namin pagsunod sa iyong mga Diyos at sa aming mga mulong. Lalo ng pagpapari sa kasalanan at sumasawa pa ang mga mulong. Panginoon, patawad sa aming pagmamalas sa aming buhay. Patawad sa aming pagmamalas sa aming kalikasan. Patawad po sa aming pag-iibigan sa mga nangyayari sa ating pagkakas. Panginoon, patawad. Pumalagas ng mga nagsasalaman sa ating mga buhay.
Pag kami nilubusan, at parang wala kang hinihingi. At mas nilulupan namin mga bagay na hindi ka lumululog sa inyong mga ang gawan na amin ko na ako'y nag-isa na. At maraming nagawang pagkakapin. At hindi na ko kayo nakakatawa ko. Ipagkalaw ko sa amin, hindi ko nakakapagos at iyan. At bigyan lakas upang malagpasan namin ang mga kahinaan at patunayan kami upang makakalakad sa inyong mga para masimpulan namin ang bilis ng buhay ng kapatid. Ulit dalangin namin sa pangalan ng Panginoon na si Jesus. Patawad ko, patawad ko. Amen.
nagpapasalamat sa pagpapala ng pagpupunang kalusugan at sa lahat ng paraan na iyong nagkaloob sa akin sa bawat araw. Pinasasalamatan ka namin lalo na para sa komunidad ng servidor at para sa tagumpay ng aming kamakailangan ng Diyos. Ginawayan mo kami, pinalakas ang aming pananampalataya at pinuspos mo ang aming puso ng iyong presensya. Naway lagi namin ang lalahanin ng iyong kabutihan at gamitin ang aming mga kapapala upang magiging ka at pagkikuragan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Alam ko lang ang hindi kami perfecto. Ngunit naniniwala kami sa mga pinagkilala upang kami nagbilang sa mga lusulo. Kalakasin ko ninyo, kami ganun kami para at tulungan kami ng mga tiwala. Tulungan niyo kami ng mga tsaka sa mga lusulo. Gabayan at pagkakaroon niyo ang aming mga kapapilin na hindi sa pinagkakaroon sa sumunod ang mga kapapilin na sumunod sa atin. Magiging ninyo ang puso, kapayapaan at pagkakaroon upang may pangalas namin ito sa iyo. Panginoon, ikalat mo ito pag-alakin ang mga ilang mga may kapapilin at nagkakaroon sa pagkakaroon sa iyo. Lalo na po ang pinakaala ka kami sa pagkakaroon naway maging successful ang operation na protektahan nito si Mother Dolores at Pedro na kaya maging successful. Maraming salamat po sa pagkakaroon ng mga sa ating Jesus at alam na ang Espiritu Santo ng Panginoon. Ang mabuting balita ayon kay Mateo 1:16, 18 to 22 and 24. At si Jacob ang ama ni Jesus, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, at tinatawag na Kristo. Kaya ito ang pagpapanganak kay Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatanda at pakasal. Ngunit bago sila pakasal, si Maria natagpo ang lugar ng tao.
Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid nitong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya siya niyang hiwalayan ito. Nangiligid. Samantalang iniisip ni Jose, ito na nakita sa kanya sa pag-ibig. Ang isang anghel ng Panginoon, sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyan makasalan si Maria, sapagkat siya ang nagbigay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Maanganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan ng Jesus, sapagkat siya ang magigiltas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang mag-isip si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagpalang kami po sa reflection ko po ngayon ay may isang linya po na nakagawa sa puso. Isang linya po napakasimple, ngunit napakapalas. Yun ay yung nakapag-isip si Jose. Sinunod niya ang anghel ng I think it's a sign na often overlooked na bilang tao sa panahon at sitwasyon ngayon na marami ay nakaramdam si Jose na galit or nabibigyan niya lumos na lumos ng pagkaroon o pagkaroon sa kanya at even kahit kasi kung iisipin ko natin saan sa kalsinan ipinasya niya na nagkalimuan na yan si Maria palitin. Diba? Pero, sa kapila ng pagkabinumihan o pagkalisip natin, kahit na napag-sobra na po ang isip mo, nagawa niyo ba ito sundin ang sinabi ng Diyos? At hindi po aminin ko natin ako po,
yun sa gospel for today, or for the day. Tama ba? Ano na magandang gabi ulit sa ating lahat? Ayan. So, katiin po natin isang magandang gabi ng hindi sa ating mga, ang ating mga kapatid. Dito po, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. Totoo naman po yung napakaganda ng gabi. Okay, no? Sa iba, magandang gabi. Pero sa atin, tayo po ay dito para pakinggan ang salita ng Diyos. Amen? God is good? Okay, all the time. All the time, binibigay talaga sa Lord sa atin na isang tao para mapahinggan ng kanyang salita. Tama ba? Okay. So, ngayon kami po, mapalad po tayo lahat dahil makapakinig po tayo ng isang salita ng Diyos. Okay? So, hindi ko na po papabain. This evening, we have our hindi ko sabi pero siya ay good friend ni Brother Arlen. Kilala po natin siya? Okay. So, speaking po natin tonight, he is an active member of the Christ in Us Roman Catholic Community since 2017. And currently, the head steward, servant for 2025 to 2026. He is also married to Ma'am Michelle. Ma'am Michelle C. Nanimos with 3 daughters. He is a corporate man, trainer, speaker, and a life coach. Hindi ko na po papatagalin mga kapatid. Ating pong sa certified community, Brother Romulus, a.k.a. Boyet Manlimas. Kalakang po. Hello po, good evening po. Good evening po sa lahat. Hello po, napakalaking honor po na kasama kami ngayong gabi ng aking sister wife, si Michelle. At alam niyo po, talagang nakakatawa para narinig ko kami ngayong gabi sa home of God's faithful servants. Ang certificate members of our community. Alam po, it's about attachments. Pero alam niyo po, brothers and sisters, pag pinag-usapan natin yan, talaga ang spiritual warfare at kalaban natin ay hindi nagpapahiga. Amen? Kita ko yan, no? Ayos na yan, di ba? Sapagkat ngayon, may bahagi ng ating Lenten season. Panahon ng Kwaresma. Kasama rito ang ating repentance and renewal. Ano po yung tatlong bagay na dapat natin ginagawa? Prayer, almsgiving, fasting, abstinence. Tama po ba? Kumusta po ang ating mga prayer, almsgiving, at fasting ngayon? Nagsimula na po ba tayo? O medyo magpapalapit na yung narinig sa mga tayo magkakato? So ayan, panahon po ng Kwaresma, we have to be very conscious na ito po yung ating ginagawa. Pero natutuwa po ako na iso naman po express sa inyo, brothers and sisters, nakapagawa, pagkakakita na ng mga kabataan na nag-lead yung prayer. Talagang ito ang home of God's faithful servants. Sobrang natakangan ng ito, pag-ituloy po yung ginagawa ninyo. Earlier kayo mag-start the better. Ngayon po, brothers and sisters, ano pong nakikita niyo sa screen? Basahin po natin. Ano po kaya yung 1,804? Dami ng mga magiging makakatanggap niya, ayuda. Sapagkat election tayo na ngayon, brothers and sisters. Ito po naman yan, pasensya na po sa mga nag-record sapagkat masusunod po ang gumaganaw. Ang 1,804, brothers and sisters, yan po ang bilang ng mga nagplano magabi, nangarap, naggagawin nila sa Holy Week, nagplano na gagawin na yung araw na ito, nagplano na dapat sabihin, pero hindi na mangyayari. Sapagkat ang bilang ng 1,904 is the average number of deaths in the Philippines daily. 1,904 ang namamatay, the average na Pilipino. Mga tao, mga
kapatid natin, ang plano na gagawin nila, mamamasok sila, pero sadya hindi na mangyayari sa pagkatapos na. God is a call na qualified. He qualifies the call. Pag inabagay sa inyo mga kabataan, pag inasend kayo, hindi na mo kami ready dyan, magkapagkatandaan nyo. Hindi tinatawag ni Lord ang mga talagang qualified. Pero pag tinawag kayo ni Lord at umuko kayo ni Lord, si Lord ang pag-qualify sa inyo. Amen? God's calling, brothers and sisters. Ano sabi sa Hebrews 4:7? If today you hear His voice, harden not your hearts. Kung ngayong gabi, may sasabihin na kung saan ay tila marakat yung ating puso, pakinggan natin ang sinasabi ng Panginoon sa ating buhay. Ang sabi sa 1 Corinthians 10 verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Kahit kumakain ka, kahit anong ginagawa mo, we glorify the Lord. Bakit? Sapagkat ang buhay natin ay temporary lamang, hindi tayo magtatagal. Ang labing munimiti natin ay makita ang kasama ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Amen? Ayun po. Reminder, brothers and sisters, tingnan niyo po yung katabi niyo. Life is short and death is certain. Your days are numbered. Sabihin mo yung katabi mo, your days are numbered. Umayos ka na. Do not delay. Tomorrow might not come. Kung minsan tayo nagsasabi sa atin, bukas na lang gagawin yan, hindi ko na ngayon. Pero wala na kasi siguro sa atin na bukas tayo lahat ay buhay pa. Amen? Sapagkat hindi natin kontrolado ang buhay. Lahat ng bagay dito sa mundo ay temporary lamang. Tignan po yung picture na yan sa taas. Yan po ang Pacific Palisades sa Los Angeles. Sino mag-aakala ng exclusive lugar na yan, worth millions of dollars ang mga bahay ng mga mayayaman, negosyante, artista, from Hollywood, in a blink of an eye, hindi ko nangyari sa kanila because of the fire na humala mysteriously that even the most powerful country in the world could not even stop. Ibig sabihin ito, brothers and sisters, wala kang pangangalaman. No matter how wealthy, gano'ng makayaman, gano'ng powerful, everything is temporary. Tingnan niyo po ulit ang katabi niyo, ang mga tao sa likod. Ang tanong, ilan pa kaya Lenten season ng Easter Sunday ang nasa pagpameno ng katabi niyo? Ilan pa kaya birthday at Christmas, meron tayo? Have you ever asked ourselves, brothers and sisters, natanong na ba natin minsan, ilan pa kaya birthday? Ilan pa kaya Christmas meron tayo? At hindi natin pwedeng sabihin na yung mga may edad na mga pinanganak sa mundo, mauunan. Sa pagkakalanganan sa mga panahon ngayon, lalo mas bumabata ang mga namamatay. Sabi ng sermano ko yung aking binan sa kanyang cardiologist, espesyalista. Ang sabi ng cardiologist ngayon, ang mga clinical ay nasa mga 40s, 30s. Ibig sabihin, walang nakasisiguro sa atin. Muli, tanongin yung katabi nyo, ilang birthday at Christmas pa kaya meron ka? Bakit natin ito pinag-uusapan? Sapagkat dapat, brothers and sisters, ito ay malinaw sa ating lahat. Nasa kasalukuyan tayo, brothers and sisters. Pero sinasabi natin dahil merong dalawang magnanakaw. Ano yung dalawang magnanakaw ngayon? Ang unang magnanakaw ay meron sa atin hanggang ngayon. Sinasabi mo yung alam mo, sayang yung talaga yung araw kung nangyari lang yan. Ang isang magnanakaw, ang unang magnanakaw ay magnanakaw na nagalaan. Many of us are bothered by our past. Mga pagsisisi, mga pagkakamali, natapos na. Kahit ano pa mang gawin, brothers and sisters, at hindi na maibabalik ang panahon. Ano ang pangalawang magnanakaw? Ang pangalawang magnanakaw ay yung sobrang dami ng mga inaalala. Kumusta na kaya tayo? Makakagulo na kaya? Kumusta na kaya ang mundo sa nangyayari? Kumusta na kaya mga sisters? We are not in control of our lives. And we are never in control. And we will never be in control. Because only God is in control.
So kung ang ating kasalukuyan buhay, we are bound sa panahon, or we are battered by anxiety and fear, kaya alam natin ang 365 times sinabi sa Bible, do not be afraid. Then, minarabawan tayo to enjoy our present, to make the most out of the present, and to be able to glorify the Lord. Mahirap i-glorify sa Panginoon kung napakarami ng mga dinadala sa rekurso, brothers and sisters. Tingnan niyo ang picture dyan. Ano nakikita niyo? Angel. Angels are very light, sabi dyan. Bakit? Kasi wala silang mga attachments. Wala silang mga dinadala ng mga nakaraan. Wala silang mga pag-aalala about the future na maraming kayo kung ang bawat isa sa atin. Ang picture na yan, brothers and sisters, yan si St. Michael the Archangel. Lagi natin tinatawag siya sa ating spiritual warfare. Defend us in battle. Because oras, brothers and sisters, ang kalaban natin, talagang bubulungin tayo. Talagang gugustuhin na tayo ay mag-distract at mag-istorbo sa ginagawa natin. Alam niyo po ba, napakarami sa atin, nagkaroon ng validation sa akin na hindi na makapunta ngayong gabi. Pero ano nangyari? Tumatawag mga kabataan. May klase pa kami bukas. Ganyan talagang kalaban. Will discourage you from going to sa prayer gathering. Ay, masakit ang ating kasukasuhan. Pero alam niyo po, commitment natin kay Lord. Kailangan malabanan natin ito. Kaya tayo nandito ngayon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, congratulations kapatid. Congratulations. Malabanan mo, anak. So pagkiliin po natin, brothers and sisters, ang mga angels na yan, wala silang attachments, kaya madali silang makaranipan. Wala silang mga mabibigat na magkari. Ano po ang nakalagay sa screen? Pag-ibasa po. Yung iba sinusugat, hindi kaya sa loob ng class. Hindi po pag-iwato yan, nag-prepare lang po ang mato. Ngayon, brothers and sisters, ano po ba yung 1780, 1779? Sabi sa book of Psalm, life is only up to 70. 80 for those who are strong. Tingnan niyo po yung katabi ko, nandun naman sa rin siya. Life is only up to 70. 80 for those who are strong. Therefore, kung ikaw po ay nakakapon kayo sa lahat ng 70, dapat araw-araw nagpapasalamat ka. Pero, dapat aware din tayo that the moment you turn 70, kung magasayin ko, ikaw ay nasa pre-departure area na. At kung ikaw ay mag-i-80, yung plano mo, nag-delay ka yung pinagalingan ay, hindi po ba? Kasi kung minsan, brothers and sisters, iba sa atin, parang tayo na bumuhay na saan, parang hindi makatapos ang ating buhay. Amen? Parang hindi natin kinikilala. Marami sa atin ayaw mapag-usapan eh. Ngayon po, natanong ko, mga makasama na namin ito. Kayo po ba napag-usapan ninyo na ang gusto mo? Nakakahok o nakakarakon? May mga iba ayaw mag-usapan tayo po. Hindi ka sa prayer meeting, lagi tayo sa prayer gathering, sinasabi natin, life is short and death is certain. Gusto natin makita sa Jesus, pero pag tinanong mo, sino sa inyo ang gusto natin makita sa Jesus bukas? Yung magkakakas sa dag. So natin, mga salon, mga sabihin niyo, mga kanong sa hindi ko mo magkakakas sa dag. Ayun po, brothers and sisters, diba? Life is only up to 70, 80 for those who are strong. Ngayon ang tanong, ano yung 72 na yan? Ang 72 po, brothers and sisters, yan ang average lifespan ng Pilipino ngayon. Ang average ng mga Pilipino na bubuhay ay 72. So kung sino mo po sa inyo ang more than 72, congratulations! Hindi ba? Kasi yung pumunta na sa average, pumunta na doon sa 18. Ngayon, ano naman yung 79 sa inyo? Maximum. Ano yung 79? O, nakasuban. Alam niyo, brothers and sisters, ang 79 po, kung kanila, ang average
mayroong 1,804 na tao na Pilipino na namamatay araw-araw. Ang 79 po is the average na namamatay every hour. Ibig sabihin, sa loob ng 2 oras na naririto tayo sa activity natin dito, sa Assembly Day, meron lang ang average 158 na Pilipino na mawawala kung 79 every hour. Amen? Kaya dapat, brothers and sisters, lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Ang pagising natin sa umaga, hindi dapat tayo nag-isip na dapat buhay pa ako. Every time bumasa sa iyong mata, unang mong gagawin ay magpasalamat kay Lord na buhay ka pa. Because there are 1,904 people, Filipinos, na hindi na makatapos ng habang araw. Pag pinag-usapan natin ang attachments, ano ba yung attachments na yan? Alam niyo, brothers and sisters, kasama sa repentance and renewal sa Lenten season, sa panahon ng Quaresma, dapat pinapalikan natin kung ano yung mga attachments na meron pa tayo ngayon. Ang attachments can be anything outside of us and God that we believe will bring us joy or happiness. Anything outside of us at kay Lord na inaakala o pinaniniwalaan natin na maligid mo magpapasaya sa atin. Anong karamihan sabi natin? Pag nanalo na naman ng loto, talagang magiging masaya ang buhay natin. Pag natapos na pangarap namin na bahay na patayin na, gamit na ng buhay namin. Pag nakuha na minimiti ko na yan, ang posisyon sa ating trabaho, magiging masaya ang ating buhay. Those who are attachments, brothers and sisters, na inaakala natin na magpapasaya sa atin. Pero, ang tanong, ito po bang mga attachments na ito ay magpapalapit sa atin sa ating Panginoon? Tignan natin, ano ang sabi sa ating Bible, sa ating Holy Scripture, pagdating sa attachment. Sabi sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Brothers and sisters, sabihin natin mo hindi, sa mga sandaling ito, napakarami natin mga attachments sa mga tinitignan. Gusto ko yung brand yung sasakyan na yan. Gusto ko yung SUV na ito. Gusto ko ganito na sana ang kita sa aking negosyo. Kung nakatuon ang pansin ng lahat ng energy natin, hindi tayo mapapalapit kay Lord. Sapagkat yun, pinimiti ang ating puso. Hindi yung kabutihan ng Panginoon. Amen? Ayun po, brothers and sisters, tignan po natin yan. Ano po ba ang mga source ng ating baggage? Alam niyo, brothers and sisters, one of the worst disease na pwede makuha natin ay ang disease na tinatawag na entitlement. Yung pakiramdam natin na entitled tayo, karapatan natin ang mga bagay na tutusin ay wala tayong karapatan kung di pribileyo lamang. The gift of life, we're not even entitled to it. The gift of being alive, the grace of reaching 60 or senior citizen, is not even a right na pwede natin sabihin karapatan ko. Ang lahat ng ito ay mga pribileyo lamang. Lahat ng ito ay grasya ng Panginoon. But oftentimes, ang nagiging sakit natin is na we are feeling entitled dapat lang. At ang entitlement na yan, brothers and sisters, sa panahon ng Quaresma, makatutulong sa ating pagpinilay. Diyan ang gagaling ang 7 capital sins. Ang pinag-usapan natin ng greed or avarice. Gusto mo ito, maayos na, marami ka na pagkain, gusto mo na, you want more, that is greed. Bakit nag-aawala ng mga kapatid? Kapag pinag-usapan ng mga mala, ng mga property, because of greed, na hindi naman natin dadalhin pag tayo ng matay. Bakit nag-aawala ng mga kaibigan? Magkakaibigan. Because of that, kasi nagdadayaan, pag nag-partner sa negosyo, meron yung nagdadaya, bakit? Because of greed.
gusto mo kalaman, gusto mo makagisa. Pride. Napakabago nito everyday. That is part of our lives na hindi. Dapat ako magbina. Alam niyo, brothers and sisters, kasi po kami ni Sister White po sa Michelle, kami po ngayon ay head steward ng Christ Mass. Kahit sa community na alam niya, di ba? Ang sinasabi natin, sa Sharon Coleta, sa ayaw sa gusto niya, lagi kipikado yan. Tama? Sa Sharon Coleta, lagi invite niya pag may gagawin. Siyempre, magpapalit kayo. Diba? Pero, dapat si Jollibee, hindi pinalong. Bakit? Brothers and sisters. Kasi yung pagkalang kapit ng sinaya, yung pride. Talagang ginagamit ito ng kalaban para tayo ay mag-console. Pag pinag-usapan mo yung pride, dapat kami magaling. Mas magaling kami. Mas magaling yung panahon namin. Mas magaling yung kami ang nagkakagat ito. Pag nagsasal tayo ng Lord, example sa community, si Lord lang ang bigla. Amen? Lahat tayong lahat ay mga workers lamang. Anytime ito, we want to bigyan tayo. So kapag ang mindset natin, wala tayong pride. Kung minsan, iba sa atin, well accomplished sa negosyo, well accomplished sa kanin. Nung araw, may yung iniisip kasi magaling ka, tama? Kasi matalino ka, kasi pagkasok na nakanan mo. Pero dapat mo ma-realize na nakamit mo ang parang yan, hindi dahil sa kanin mo. Nakamit mo yan dahil pinayagan ka ng Panginoon, nakamit mo yan, because meron siyang purpose for you. Ang lahat ng yan ay grasya lamang. Amen? Kaya dapat kahit paano hindi tayo nagkakanin ng attachment ng pride. Kahit gaano karami ang pera mo, brothers and sisters, kung bukas may cancer ka, stage 4, tignan mo kung yung pera mo yan, ganun sa impacted to you. Meron akong kaibigan, kilala, taga-probinsya, nangarap ang katalo ng bahay nila sa isang exclusive na subdivision sa probinsya, pinakamayayaman lang doon. Hindi pa na kontento. Nagpagawa ka ng mas malaking bahay. This was 10 years ago. Pero hindi pa nasaguhan na nalabag ng bahay nila. 250 million. Alam niyo, after 1 year, ang sinabi ng kasama ko bagay sa president niya, hindi rin siya masaya. Kasi pag-alamdan niya, nakakulong lang siya doon sa kanilang mansyon. Can you imagine? Ang bahay ng 250 million. May mga sasakyan sila, marami, mayroon silang yate. Almost every 2 months, nag-abroad sila. May mga property silang 4 na bahay sa abroad. Pero hindi sila masaya. Because sa Diyan, ang lahat ng yan, kahit kailan, hindi makukumpleto na sa puso natin. Number 1 is greed. Number 2 is pride. Number 3, anger. Galit. Brothers and sisters, ang pandemya ay nangyayari every 100 years. Amen? At ang ating ang COVID, every 100 years nangyayari. Ang generation natin, inabot natin ito. Pero ang pandemic ay tapos na. Yung iba sa atin yung galit, na nandiyan na bago mag-pandemic hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala, hindi pa rin makapagpatawag. Bakit? That is one of the 7 capital sins. Alam niyo, brothers and sisters, what makes 2025 special? This is a Jubilee year. Every year of Jubilee year. Every 25 years of Jubilee year. Ito, tanong ko, brothers and sisters, baka naman meron sa inyo, buhay na buhay natin year 2000, last na Jubilee year. Meron kayong galing na nagaganit ng tao. Hindi ba kamagkano pa ang pamilya? Baka naman nagtapos ng 25 years ng Jubilee year na lang ulit, andyan pa rin ang galit sa inyong puso. Brothers and sisters, dito sa attachment, ngayong panahon ng Kwaresma, siguro magandang pagbinaya. Baka ito ng panahon na kung saan pinabibitawa na sila ni Lord, yung gaya na nasa puso mo. Isipin mo na kayo sa atin na ng 25 years, nandiyan pa rin ang gawin mo. Pang-apat, last, napakagandang nito, mga munting pagkanasa. Anong sinabi? Napakarami na napupunta sa impyerno
ngayon, meron pa bang mga gawain tayo na hindi pa natin nabibitawan that is part of attachment? Kung minsan sa iba yung psychology, may tinatawag na midlife crisis. Yung pag-feeling nila, hindi pa sila tumakanda, kaya gusto ko nila improve na kaya talaga. Yung iba, kapag sinasamahan ng mga barkada, mga binan, bad influence, hindi na dadali nila sa mapunti. Kasi ang lagi mo sila kasama, ang lagi pinag-uusapan nila, inakailang chicks sila, tama? Parang contest, parang malipig sa nangyayari. Anong sabi ni St. Ignatius to Loyola? If you want to avoid sin, avoid occasions that lead you to commit sin. Anong ibig sabihin? Umiwas ka sa mga tao at mga pagsasama na alam mo magdudulot ng sayo sa kasalanan. Ang napakaganda, brothers and sisters, 79 years ko lang ako sa community. Meron siya ko ako lang dito. Pero alam niyo, siguro napakaswerte namin, grasya ng Panginoon. Alam niyo po, corporate kayo ko. Sanay po ako ng mga labas-labas. Walang rin ako ng budget na sinusikat kasi walang ng budget. I work for that local and international companies. May mga nagayayaan minsan talagang sa puso ko ayaw ko puntahan. Bakit? Mas sinulog forward ko yung mga sa community, sila din yung nakakasama ko, mga ganitong activities. Amen? Prayer gathering, Bible study, pag may mga seminar, huwag na mag-absent yan. Pwede na yung bigay sa mga kaibigan na alam na yung gathering ng kalusan, masama. Ngayon, envy. Napaka-common din sa atin yan, di ba? Maraming beses hindi tayo natutuwa sa puso natin, naiinis tayo. Bakit ganun, Lord? Napaka-active namin sa serving day. Bakit yung kaibigan ko na kanila namin iniipan, hindi naman nagsiserve sa'yo? Pero talaga sila pa yung umuulan. Ang buhay nila napakaganda. Amen? Minsan na natin natin yan, di ba? Pero alam nyo, brothers and sisters, ang pamamaraan ng Panginoon at ang pag-iisip ni Lord ay hindi tulad natin mga tao. These ways are different from ours. Sabi sa Proverbs, di ba? Sinabi sa atin, trust in the Lord with all your heart, and lean not to your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will guide you astray. Huwag mo kong assurin ang wisdom ni Lord. Napakarami makikita ng mga kaibigan ang ganda ng buhay nila. Tingnan mo sa social media. Tandaan nyo, ang Facebook 50% maximum na lang ang katotohanan. Karamihan ilalagay dyan ang pinakamaganda. Sabi nga, nagtatalaw na natin ang sisterwife ko. Sabi nga, napakaganda ng buhay nila. Perfect. Kasi pag nag-post yung babae, talaga naman ang nagugay. Sabi ko, huwag kang maniwala dyan. Mahiwalay din. Ayaw niya maniwala sa akin. Talo kami hindi daw kasi nagkagigit mo namin yung couple. Pero ako konsultan ko lalaki. Katiwala ako. Hindi yan totoo. Maghihiwalay na yan sila. Hindi siya naniniwala. Pakilingan mo kasi ang ganda ng buhay nila. Mayaman, laki ng negosyo, pagkalang sa sakyan, laging nasa abroad. Totoo nga. After a while, maghihiwalay na sila. At pareho sila hindi masaya. Do not envy other people. Hindi ko alam ang pinagdadaanan ng meron sila. Kung meron mga lesson na dito sa amin ng pandemic, ay huwag maging judgmental. Amen? Sapagkat kung minsan ang iba, umilite, pero hindi ko alam ang dinadaan nila. Meron pala sila matinding sakit. Ikaw, gagawin ka, wala kang sakit. Walang maintenance. Sino dito walang maintenance? Transport naman. Isipin mo. Napakalaking blessing. Yung mga may iba na lang maintenance ka, magkakaroon po kayo, ayos kayo. Ayan, brothers and sisters, globally, kumisang busog na. Kaya sa salon, di ba? Dahil mo lang prayer gathering, hindi na nagawa dito. Busog na, dahil mo kinali, wala naman tingala, ngayon sa community yan. Magpapalag pa! Hindi ko alam, anong sabi? Kapag hindi mo makontrol ang appetite mo sa pagkain, hindi mo makontrol ang sarili mo sa pagkawaso. Ang pagkontrol na sa appetite mo sa pagkain ang pinaka-basic. Kung hindi mo malabanan ang appetite mo na kaya ng pagkain, hindi mo malalabanan ang takso sa mga mundong pagnanasa, hindi mo malalabanan ang takso pagdating sa greed, sa anger, hindi. Yan ang pinaka-basic.
Gusto mo po kaya ito mga magkanoon, maintain season. May fasting, may abstinence. Diba? At ang huli, sunod, katamaran. Yung iba sabi ng entertainment na yun dyan, may iba nagsasabi ng Lord, pero kung walang ganyan, maayos ang buhay. Kung medyo nahirapan na, kung sa weekend, activity, ang sabi niya, bakit ba? Sa bahay, nahihilalan ako, nahihilalan ako, wala akong ginagawa. Kumakain na kay araw-araw, namunod na ako ng movies. Dito, nagtatrabaho ako. Tama ang ating Diyos, brothers and sisters, kung nagsasalita niyo ng Lord. When we are in the community, kung ano ang personalidad at ano ang nasa labas ng community, iiwanan kaya ang pagkat sa community ko. Amen? Sa pagkakayo lahat, ay work na sa nagsasalita. Kahit mayaman ka, o executive ka, o marami kang mga katulong sa bahay o sa bahay, pag nandito ka sa community, kung ano ang ginagawa sa'yo, yun ang gagawin ko. Amen? Amen. Kung ito, magbubuhat kayo ng sila, gagawin ko, gagawin ko yan. Huwag mong iisipin sa labas, hindi ko gagawin yan. Wala ka sa labas, at nagsaserve ka kay Lord. So, brothers and sisters, itong mga 7 capital sins na ito, dito nagkakaroon ang attachment natin. Ang tanong na dapat natin pagpilaya na simple lamang. Ano pa bang attachment kung meron tayo sa ating buhay na hindi pa natin dinikitawan sa pasadali ito? Kung na siguro ang panahon, Jubilee Hill, na kung saan pinabibitawan sa ating Lord yung mga pinatago pa tayo sa ating puso. May iba ang kapatid kung niniwala ko sa 10 taon hindi lang nililito. And yet, kung tinignan mo, active sa community. Nagkala sa tayo gathering. When is the taking action para gano'n? Nagsasabi tayo, yes Lord, we will follow you. Pero yung pagpapakawat sa kapwa, lalo sa pamilya, hindi natin nagagawa. O kung minsan, may ilan na yung mga magunan, wala tayong panahon para bisitahin sila. Wala tayong panahon, busy kayo tawagan ng even with technology. Pwede naman FaceTime, pwede message. Hindi natin magawa. Tapos kapag nangyayan at nandun sa kabaw, nakikipag-contest sa mga bangka, palakasan na sigaw, I love you ma, I love you pa. Pero nung nabubuhay, hindi na narinig ang mga kataganyan. Nung nabubuhay, hindi mo nabisita, hindi mo man nabigyan ng mga kahit isa mo lang lamang ng Mother's Day, ng Father's Day, ng birthday niya. Pero yung mga kahit pinakalo, halos mapuno ang buong simbahan ng mga bulaklak na kahit kailan hindi na makikita. Bakit? Kasi sobrang busy sa trabaho. That is your attachment. Sobrang busy sa negosyo. Kung alam mo mamamatay ka ng bukas, hindi mo, iisipin mo yung trabaho mo, bibitawan mo lahat yan, brothers and sisters. This is the right time, the right moment to think about our lives, ang buhay natin. Ngayong panahon ang pares na pinalilitawan sa ating Lord, ang mga attachments natin, suriin ang ating puso, at ang mga tao, binigay ako, naiisan na sa Kanya, kaya nataon na, binigay, let go and let God. Pabayaan mo si Lord. Ang importante sa iyo, be night, travel night. At kung ikaw ay nasa credit card sa credit card, brothers and sisters, sa maraming panahon na lang, darating na yung plano mo. Let go. Forgive and let go. Amen? Amen. Well, brothers and sisters, attachment. The conquest of self-determination of one's life. Kapag mga attachments na pinag-usapan natin, sabi ni St. Ignatius de Loyola, at tawag mo dyan, mga inordinate attachments. Yung mga gusto mo, ikaw ang pinakasikat. Gusto mo, ikaw ang pinakamagaling. Gusto mo sa iyo ang pinakamagandang kotse, sasakyan. Gusto mo sa iyo ang pinakamagandang bahay. Gusto mo, ikaw ang pinakamagaling at nagtatagos sa lahat. Lahat mo yan ang inordinate attachments. It will keep you busy. Make you stay away from God. Kasi nandoon ang puso mo, nandoon ang isipan mo. Kung kaya, brothers and sisters, ngayong panahon ng Paresma, ang punta tayo sa Holy Faith, tulad ng sabi ko kanina, importante, solidin.
Kaya po sa Sister Karen ay Rodrigo, ibigay po kayo ng maliit na papel. Baka yun ang susi ko yung pamilya ng mga kagawin ng iulan. Brothers and sisters, ang gagawin po, kapag nakatanggap kayo ng papel na yun, huwag po ninyo ipapakita sa inyong asawa. Parang tulad din mga kasalanan ng pagkapreso, hindi kasalanan ng susulat. Brothers and sisters, pag natanggap niyo po ang papel at meron kayong pagsulat, isipin niyo po, ano pa ang mga attachments na meron ka sa buhay mo ngayon. Suriin mo ang iyong puso at isipan. Ano pa mga klase ng attachments na meron ka at sulat mo. Pagkasulat niyo ito, brothers and sisters, itago niyo po ito, ilagay mo sa wallet niyo. Silipin niyo from time to time. At during the Holy Week, April 13 is Palm Sunday, hanggang April 20 Easter Sunday. Sa mga araw na iyon, magkaroon tayo ng oras sa bahay, magkaroon tingnan niyo yung mga lista. And perhaps you can say a prayer and let go and let God finally. Magiging po, maging honest din tayo. Kung punin yung tingnan yung sinusulat ng asawa ninyo, baka makita sa sila. Salamat ang Panginoon na nakakaalam. Meron na tulahan na papel. Ayan po, humingi po tayo sa papel, humingi po tayo ng pagsulat. Kung meron tayo, at simulan na po natin ang pagsusulat. Ang sa tingin natin ay mga attachments na meron pa tayo sa mga panahon ito. Please hold on to your paper. Kung wala pa po kayong pagsulat, please look at your paper. Isipin po ninyo. Lahat na po may papel. You can start over.
Then po, brothers and sisters, katulad po ng nasabi ko kanina, itago po natin ito sa ating wallet. Ilabas po natin ito kung yung ma-respect ang tagasan. Lalo-lalo na po sa Holy Week. Baka po meron tayong siguro dyan, brothers and sisters, na sadyang pinagkikitawan na sa ating Lord, lalo-lalo na ngayong Jubilee. Kaya po, kasama po ang aking sister wife na si Michelle. Sa po yung pumunta kanina ng po Jesus si Domingo. Maraming salamat po sa buong of God's faithful servants and sa Pilipinas community that in all things, God may be glorified. Salamat. Ang buenas, Ayan, muli maraming salamat, Brother Boyet and Sister Michelle. Okay, palakpakan po ulit natin sa ngayon naman po, tayo po ay handa sa ating Sorry. We will be celebrating May 28. Wala na kami yung chocolate. ang gagawin namin this year, hindi lang pero nung may mga matagal dito, iba nag-migrate. Tulong pa na, nakakaigi na tulong sa kanila. Pag merong every weekend seminar, pero madalas mo kayo. Sabay wala yung pusta. Sabay yung arawan. Ilang beses po kayo nagpapukasi? Yun yung first year. Sana po, no, patuloy lang natin kasi kaya po kami na-inspire dahil ang dami mga ako na agad yung pagkarinig ko yung mga sa kahit pagod na pagod kayo minsan, naiiyak, parang kinakausap tayo nito, hindi, wala yung ginagawa. Yan, hindi naman po. Sister Baby, Brother Fidel, sorry. Ito yung Sister Baby,
Kami po sa ACG, sa Shepherds International Group, ay nagpapasalamat. Lubos na nagpapasalamat po sa ating kasihan na sumama sa ating pilgrimage sa March 15, Saturday. Thank you talaga. Marami ang experience. Muli ang aming pasalamat sa tubig na sumama sa ating pilgrimage. At tuloy-tuloy na sa sakyan. Maraming salamat din po sa ating pasalamat at sa nagtutulungin ating mga kapatid sa pananampalataya. Maraming salamat sa inyo sa walang sawa ng pagtangkilik sa ating bisita Iglesia Philippines 2025. Muli, look forward to 2026. Alright! Maraming salamat. Alam namin na hindi yung kabas, hindi sa mga leader, alam namin yung kayo pa man mag-ipaayos sa magandaan yung pag-ibig. Maraming salamat sa pagtanggap sa pag-ibig ng prayer. Maraming salamat po. Sa susunod na taon, natin kayo. Kasi ang pilgrimage natin sa hall. And maraming salamat po. Okay? Susunod mo po. Good evening po, brothers and sisters. So, para po sa ating prayer gathering number 11 this coming Wednesday po, sa March 26, ang lahat po ay inaanyayahan dahil tayo po ay magkakaroon ng kumpisaan bayan. Sana po ay maaga tayong dumating sa Wednesday. Tapos po, ang sulat po natin ay kulay puti. Magdala na rin po kayo ng sarili ng content. Ang ESL po ay magpo kayo ng piece of paper. Doon po ninyo isusulat yung mga iihingi po ng tawad. Meron po tayong dalawang parang invalid. Yung isa po kasi ay dito nakapwesto sa baba. Yung isa po ay sa taas. I-arrange po namin kayo on Wednesday para po simultaneous po yung flow ng ating kumpisahan bayan. Ulitin po namin, magdala po ng sarili comment. Tayo po ay nakasuot ng kulay puti at sana po tayo ay maaga po para ma-prepare po natin yung sarili natin para sa gagawin activity sa darating na Miyerkules. Yun po, maraming salamat po. Ayan, maraming salamat. Next, ang ating PSI team group. Ito yung una. Sa Rhea, Ray, and Shami.
Sorry, class 68, 56, 51. Alam ko yung backstop. Ito bakit na nag-isap ko. Sa pagkakas ko sa counseling class, sa malakay ko sa pagkakas. Kasi yung pagkakas ko sa pang-spirit na po natin sa pagkakas. At saka sana ay makagal Maraming salamat po sa pagiging ni Sister Amy. Okay, next po affairs. Please. May kapa. Kasi pumasok kami sa ano? Very important kasi. Nabawas namin. Bigay ko na isa sa game. Sayang. Yun na pala. Kaya wala lang. Sige po, sir. Thank you. Thank you po. Dear brothers and sisters, dear prayers, inilaan ko namin ang certificates ng natalbo ng aking 25th year ng aking community. Silver anniversary na po natin, praise God. Let us all clap for Sir Miguel. Yes, hindi na yung mga community ng ating ganito katawan. And we're hoping and praying and hey, brothers and sisters, i-review ulit po namin ang ating silver anniversary na makakalap sa June 1, 2025. So, before 4 p.m., some silent sweet birthdays dito po sa Avenida. Avenida po ay alam ko pero kung nagtanong sa akin kaya lang ako hindi na ako pero yung stress hindi na pwede kung and sa mga nagkakaroon ko kung sila
From 1,700 dahil po sa aking ways and means, 650 na lang po per head. Grabe po naman po siya na nagsasaklansin at nagpasal. Kaya ilang po sa alam mo ang university. So, yung po mga gusto mo i-explain ngayon po nakalisip ito at nakabayan meron report po sa ating before we so yun ang so pinapakakumak po namin kasi mga napapakalis na po ng pagpapakabayan. Hindi naman po kami naman pinipagpapakalis basta ipapakami mo ang ating galing. Wala naman pagpapakalis. Meron po tayong mananalig sa IP na register. Kapuli ko na rin na ako ng kagalit. Kasi wala na ako talaga kaya mga first time ako na sa sisters. Kasi hindi ko na rin kaya sa ganyan. So, hi ako mga sisters. Ngayon ko kami message. And then, please call me. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Linggo na lang, paklase na ng class 69. Ang inagawa namin lang yun po sa mga businesses, baka nagtatag po kayo magdala, kung gusto nyo para sa mga pa. Kasi doon, masarap tayo mga businesses
Thank you po. Good evening po. Ang aking bukas, kasi sinayin po nagpapasalamat po muli sa inyo sa pagtakinig sa aming raffle. Sponsored by Chef Punto and Chef Luna. Nakadagdag po kayo sa aming pondo ay 1,670. Maraming salamat po. Meron na po tayong meeting dito. Baka may mga gusto mo ulit. Meron na po tayong meeting dito para marami ito. Hindi ka na-extra ko hindi ka bumulong. Yung tawag na ito naman dito, pero share you. Para matabuhan sa sino gusto manalo ng kitchen meal? Asa ka tayo? Bumili na ka ng ticket? May nagkaso kayo bumili na ticket? Una! Hello, Hinawat. Ang nanalo ay isang nakaserviti. The first digit is 0. Second digit, 0. And the third digit, may namumuro na ang walang sino. The last digit, 5. 005. Binigyan ng pang-ibig. Hindi ka kapagin. 005. 500 po. 500. Baligtad po na. 005. Ayan, maraming salamat sa pag-bless. Ngayon po, tayo mag-usapi po sa siyempre, dahil po sa Council of Servant na nagsaselebrate po ang mga birthday today. Natawag po ako sa mga si Dr. Olivia Olivia para po ibigay ang hindi ko ba sa isang kanya? Hindi ko ba? Sa kanya, hindi ko ba yung kasama? Sa kanya. Ayan, nalabitan ko siya mga sister nito. Ano si sister nito? Nawala ko siya. Hindi na. Happy. Ano po ito lang? Nagsimula na tapos Andiyan na po? Ayan na, ayan na.
Happy. Para sa lahat, maraming salamat po. Naalala niyo po yung nakaraan ko pala ngayon. Ako po. Yay! Happy birthday po next year. Maraming salamat po. Sunod po. Ayan, so wala na po siya dito, no? Sunod po namin pagdating. Okay. So wala lang po siya dito. Spiritual director. Spiritual director, okay. Pero bago mo yung pero mas maganda siya na kung may director. Okay, kasi di ba naalala mo, ang director natin, yung tao sa personally, bakit hindi namin gawin yun na sabi-sabi namin sa pagkikin, sa kanya na yung sasagot at anniversary. Ang sasabihin mo natin, happy, blessed, 19th Sacerdotal Anniversary, Father Reese! Yay! Okay po ba yun? Okay. Teka lang. Ayan, may video po tayo eh. Ayan. May dalawa po tayong videographer. Sige po, ulitin po natin. Blessed 19th Sacerdotal Anniversary, Father Chris. Yay! Taas ka pala. Taas ka pala. 1, 2, 3. Blessed 19th Sacerdotal Anniversary, Father Chris. Yay! Happy anniversary po. Happy anniversary, Father Chris. Ayan. So ito, ulitin po tayo lahat para po sa ating video. Kasi, dito na po may isang mga dito. Ayan. Maraming maraming maraming.